Hello po everyone. Tara samahan niyo ako mag-dinner tayo. Magmamamlad ka pa sana ako. Kasi sabi ng amo ko yun, tama na daw mag-rest na ako. Salamat naman. At nakaintindi lang yung taong napapagod. Diba? Pahinga na daw ako, tama na. Salamat at ganun. So, nagbaba ako. Nagluto pa ako ng noodles. Para-paraan na lang ba? Ito oh. Dinala ko na pati maliit na kaldero. Yung nilutuan ko. Dinala ko na lang sa taas para huwag lumamig ba. Diba? Ito po. Hindi ka makita. Hindi makita. Ayan. Hindi pa rin. Ayan. Ayan po ang ating dinner. Minsan lang po ako maggawa ng noodles. Kasi po nakakasama din yung lagi kang mag-noodles. Bihira po ako mag-noodles. Kaso po, yun nga, nag-lunch tayo kanina ng ano-ano lang, okay naman yun. Yung nagluto tayo kanina ng chicken nugget, kaunting kanin, yun lang. So, sobrang busy ba? Tsaka ito may nagkuha ako ng tinapay doon. Tara po, samahan niyo ako. Parang yung gawa ko, parang gisado na bato. Lagyan ko siyang egg. Talis ka na ako eh. Nakalimutan ko rin na magdalang, ano ba yun, yung lemon. Pero okay lang. Tara po, kain na tayo. Kain na muna tayo kasi para makapahinga ba? Kung makapahinga na, kung walang hindi magsayaw-sayaw ba? Iwasan natin yung ma-stress tayo. Ayaw ko na i-stress. Kaya hayaan nyo na lang muna ako magsayaw-sayaw. Medyo tumabang dahil sa buwang gulay, no? Lagyan natin konting asin. Dito po nagdadala akong asin kasi gusto ko po sa orange or ano pa man. Orange or pungkan, may asin. Napatabang masyado. Napatabang masyado. Paano yun? Para-paraan lang po ba? Pagka may gusto, may paraan. Pag hindi gusto, walang paraan. Diba? Kayo po, ano po ang dinner ninyo?
noodles po, linagyan ko siya ng gulay, yung bagu beans, carrots, at saka yung, wala naman tayong, cabbage, kaya linagyan ko siya ng lettuce. Kahit po paano may gulay. At huwag po tayo pakagrabe sa noodles. Grabe po itong noodles. Mas okay pa yung gagawa tayo ng pansit pa. O bihon. Kaya ako po nagbili ng bihon. Nagbili ako ng miswa. Kasi po, kaysa noodles. Pero hindi naman natin maiwasan na hindi tayo isa ng noodles. Excuse po. Talis ka na ako eh. Buti naman, pinarest na ako ng babae. Wala kasi akong restan eh. Hindi naman tayo basta makatulog. Ako po pagpagod, hindi ako basta makatulog. Ako po sa akin, ba't ganun ako? Ang iba, imbes pagpagod sila, madali sila makatulog. Kasama ko, ang bilis na makatulog, pero ako hindi. Lakas pati humilik. Ako humihilik man ako. Pag naunahan ako maghilik, wala na. Kailangan paunahan nga ng hilik. Pero, ang ano niya, nagsasalita siyang tulog. Minsan nagugulat na lang ako eh. Nagsasalita siyang tulog. Kung ano yung sinasalita yung tulog. Yung kasi ayaw ko, sa ganito kasi ayaw ko yung sa noodles, ayaw ko yung malatak na siya. Ayaw ko na po, mayroon pang noodles. Huwag nila po yan ubusin sa inyo tinapay. Wala. Hindi natin po. Kasi ma-expire dito. Ano ba yun? 60. Pero ano pa lang naman yun, diba? Ilang araw pa. May ano na to. May palaman na. Cheese sandwich. Cheese sandwich.
sandwich. Hindi ko alam kung anong oras sila po uuwi. Siguro napunta naman sila sa farm doon sa pinuntahan namin dati. Ganda doon. Ang ganda doon. O baka sa ibang farm. Baka bukas may mga dala ng gulay pagbaba ko. Dami pang gulay dun eh. Dami pang kamatis, pipino. Iba nga pong pipino, pinamigay ko dun sa taga-Manihe. Sa po masira. Di ba? Medyo kasi lumamig na yung yung noodles kaya hindi ko naubos. Ito ko sa noodles mainit. Pagka ang noodles kasi hindi na mainit, hindi na masarap. Gusto ko yan yung mainit pa siya. Hindi ko naubos kasi hindi naman lumamig-lamig na eh. Hindi maka tayo ng maintenance natin. Kasi ilang araw na ako hindi umiinom nito eh. Baka next week pupunta ako ng doktor, kukuha ako ng maintenance ko. Sabihin ko sa amo ko. Kasi dati minsan bumibili na lang ako, ngayon wala na nabibili. Kailangan pupunta ka na sa doktor. Doktor na lang ang mayroon. Sa pharmacy, wala ka nang mabili niyan. Kaya kailangan pupunta talaga ng doktor. Nilalamig ako eh. Ano po yung mga New Year nyo? Ano ang pinagkaabalahan ninyo? Ako po na busy lang dito. Mag-isa, napaiyak. Alam niyo ba yun yung nag-iisa ka? Tapos, wala ka naman kasama, diba? Wala akong kasama, mag-isa ka. Kaya kailangan yung bang, wag natin yung sarili natin hayaan na ma-stress. Kailangan natin ilibang yung sarili natin, huwag tayong ma-stress. Kasi kung natin yung sarili natin, may stress. Hindi naman yung pwede, diba? Kaya, libangin natin sarili natin. The life is too short, diba? Habang nabubuhay tayo, nandito tayo sa mundo, gumawa tayo ng
karapat dapat, maging masaya, yung, yung bang, magtulong ka kung mayroon kang itutulong, mapagbigay ka kung mayroon kang maibibigay. Kaya ako po ang ginagawa ko, kahit konti, bibigay ako sa mga kapatid ko. Kasi po, hindi ko naman sila matitiis eh. Kahit minsan nahihirapan ba ako, hindi ko naman minsan matitiis sa mga kapatid ko. Kasi, ganun talaga eh, ang magkakapatid nagtutulungan, di ba? Magkakapatid nagtutulungan, hindi aaraway-away. Magkakapatid nagmamahalan. Kaya hindi ko sabi ko sa mga anak ko, yung nakita hindi maganda, wag nang gayahin. Kung ano ang nakita hindi maganda, wag nang gayahin natin. Ipaubaya natin. Mas okay pa yung nagpaparaya ka ba? Yung nagpapaubaya, yung nag-uunawa ka, yung minsan galit ka, hindi ka na lang umiimik. Kasi, ano po, hindi ka na makakapagsalita na kung ano-ano. Yun para sa akin ha. Kaya minsan pag nagagalit ako sa kasama ko, hindi ako umiimik. Kahit pagkaan minsan, binablock ko sa WhatsApp kasi ayaw ko na magsalita. Ayaw ko na kung ano-ano isalita. Binablock ko na lang. Nag-iiwas na lang ako na, kasi ayaw ko na i-stress na. Kasi po pag nai-stress ako, yung dibdib ko, boom, 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 boom. Kaya ayaw ko ng ganyan. Yung maano yung dibdib ko, parang kumakalabog. Ayaw ko na po. Kasi may ano po ako eh, may high blood. Kaya ayaw ko pong nai-stress na. Ayaw ko ma-stress. Kaya sinasayaw ko nila. Ano man ang pagsubok natin, nakakayanan yan. Basta, yung bang, magdasal ka lang, kumapit ka lang kay God. Tibayan mo lang ang loob. Huwag kang papadala sa dalos-dalos, ganyan. Mag-pray na lang tayo. Pasalamat tayo. Papagad kung ganun man ginawa nila, pasalamat tayo. Okay lang. Lord, sabihin na lang natin, Lord, salamat sa ginawa mo. Siya ang maging inspirasyon ng buhay ko. Sabi kasi kung ano ang ginawa sa'yo, magiging inspirasyon ng buhay mo. Kung ano man ang pangungutya sa'yo, kailangan mo sikapin kung anong pangungutya. Kasi tayong mga tao, hindi naman natin na yung pangungutya ba ng ibang tao na kung ano ang ano nila, hindi natin alam kung ano ang saloobin nila, ganyan. Although, karapatan nila yan magsalita kung anong gusto nila. Ang sa akin lang, huwag na lang natin pansinin kung alam natin na masama yung sinalita. Huwag na lang natin patulan. Kasi kung papatulan natin yan, ang ano po, lalo siyang lalaki. Lalaki yung, ano ba? Lalaki yung mga salita, ganyan. Lalaki. Lalaki, magkakasagutan kayo, ganito. Kaya mas okay na maigi pa lang. Tumigil na lang. Mas okay na yung sabihin kang talo ka kaysa ganyan ka. Wag. Mas sana tayo anuin pa rin natin yung sarili natin na palawakin
palawakin ba ang pag-iisip natin. Huwag tayong magpapadalos-dalos kung ano-ano isasalita. Ang sabihin mo lang, God, salamat sa ginawa niya. Sana bigyan mo siya ng magandang kaisipan. Ganun na lang po ako. Salamat sa mga sinabi niya, ganyan. Siya ang magiging inspirasyon mo kung ano yung mga pangungutya, pinagsasabi sa'yo, kung ano. Siya ang magiging inspirasyon mo. Naway tibayan mo ang damdamin. Ganun. Pasalamat sa Panginoon na ganun ang nangyayari. Diba? Pasalamat tayo sa God dahil binigyan tayong lakas, binigyan tayong 10 daliri para magsikap, para sa pamilya natin. Binigyan tayong mata, binigyan tayong ilong, nguso. Magsikap tayo. Huwag tayong mag-ano sa iba. Huwag tayong mainggit sa iba kung anong mayroon siya. Ganun lang po. Pabayaan natin yung kung anong mga nila, salita nila, ganyan. Mas maganda yung maganda yung mga mag ka sa mga salita ng Panginoon. Kahit hindi tayo nakakapagsimba, magtagadasal tayo at sabihin natin palagi sa Panginoon, Lord, maraming salamat. Ako po, pagka ang bukang-bunganga ko, sasabihin ko, Lord, thank you. Salamat, mahal na Panginoon. Salamat, God. Ganun. Kahit po paano, kahit anong kabisihan natin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kahit tayo minsan napapagod, salamat pa rin tayo. At napapagod tayo, di ba? Kaysa hindi ka na napapagod, nakahiga ka na. Kahit tayo napapagod, pasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil napapagod tayo. Dahil nakakagalaw ka, nakakatrabaho ka. Kaysa yung iba nga hindi na nakakagalaw, gusto pa nila gumalaw, di ba? Mas okay na yung nakakagalaw ka, nakakatrabaho ka, napapagod ka. Kahit pa paano, naano mo yung sarili mo, di ba? Kaysa yung bibigyan ka na lang, ganyan. Nakaupo ka na lang, yun ang mas mapagod, yun ang mas mahirap. Yun ang nakakahirap pag hindi na tayo napapagod na magtrabaho. Kaya mas okay pa yung napapagod tayo magtrabaho. Diba? Kasi kung sa may pa tayo, may obligasyon pa tayo sa Panginoon. Kaya okay lang, God, pag napapagod ako minsan para sa pamilya, diba? Yun lang yung kong sinasabi. Para sa pamilya, wala akong kapagoran. Masaya ako na andyan ang pamilya ko. Masaya ako. Although, pagsahod mo diretso sa kanila, at least sa pamilya, diba? Hindi sa ibang tao, sa pamilya na pupunta, diba? Kasi tayo naman kasi nagpapakahirap para sa pamilya, hindi naman para sa atin, diba? Kasi kung sarili lang natin, kaya naman natin buhayin yung sarili natin diba? Pero pag sa pangalan ng pamilya, hindi mo sila matitiis. Kaya nga tayo nagtatrabaho para sa kanila Kaya nga ako nagpunta dito sa abroad para sa kanila. Hindi naman para sa akin. Yun lang iniisip ko sa sarili ko. 21 years na ako dito sa abroad. Pero, ang iniisip ko lang sila ang nagiging inspirasyon ko sa buhay ko. Kung bakit ako nandito, kung bakit ako tumatagal dito. Sila ang inspirasyon ko sa puso ko, sa mata ko. Kahit napapagod ako, pag nandyan sila,
naaalis ang pagod ko. Lalo sa mga apo ko, pag nandyan sila, kahit anong pagod ko, tanggal, stress spray, pagod spray. Kaya ang ginagawa ko, hindi ako magpapaka-stress, diba? Sayawan mo yan. Pag ano ko minsan na parang nalulungkot ako, sumasayaw-sayaw ako. Kasi, mahirap yung yung hindi mo lalabanan yung lungkot. Kailangan maging matatag tayo sa kalungkutan kasi malayo tayo. Labanan natin ang lungkot kasi malayo tayo. Huwag na natin gayahin yung ibang nai-stress. Ang dami talaga po ang nai-stress dahil sa malayo sa pamilya. Labanan po natin yun. Kaya natin pasayahin ang sarili natin. Ang iba kasi sa atin, diba, real talk lang po to. Hindi naman siguro sa lahat. Totally, ganyan talaga sa atin. Gusto mo sumaya ang sarili mo, gusto mo makalimutan yung may problema ka, gusto mo makalimutan yung problema mo, mag-iinom ng alak. Pero po, mali po eh. Although po, nagiinom po ako minsan. Pero po, pag nakainom ka, ang problema, naalis pagka nakainom ka, pero pag wala ka ng bino sa loob ng katawan mo, di ka nalasing, babalik din yan. Kaya ang kailangan natin, pasayahin natin ang sarili. Huwag natin isipin na porkit may problema ka, manggagamot ako na. Paano kaya? Hindi. Kasi kung hindi tayo gagalaw, hindi po masusolve ang problema natin. Ang makakatulong po ng problema natin ay talagang tayo lang at magdasal ka sa Panginoon. Tayo lang po ang makakatulong sa sarili natin, hindi ibang tao. Opo, makakatulong din minsan ang ibang tao, makakatulong din ang ibang tao na kung talagang sa pagtulong, makakatulong. Pero kung palagi ka na lang nang hihingi ng tulong, pangit naman yun, di ba? Kailangan, isikap din natin yung sarili natin na kahit papano, natin yung sarili natin, obligahin yung sarili natin. Tsaka, iwas stress, kailangan natin gumalaw. At saka kahit po anong dasal po natin, kung hindi po tayo gagalaw, hindi po tayo makakakuha. Magtatrabaho po tayo, sabayan po natin pagdadasal. Ganyan po, sabayan natin pagdasal na para po tayo, makakuha tayo. Sabayan natin pagdadasal, sabayan natin pagtrabaho. Ganun. At saka huwag i-stress. Unang-una po sa lahat, kailangan huwag tayo ma-stress sa sarili natin. Pag po natin na i-stress na tayo, kailangan po natin na pasayahin ang sarili natin. Kailangan po natin tanggalin yung stress natin. Kailangan wag mong hayaan na ma-stress ka, malumok sa problema. Kailangan mo kahit anong problema mo, ingiti mo na lang. Kasi pag lagi kang simangot isip ng problema, tatanda tayo dyan eh. Parang yung mukha natin, tumatanda tayo pag grabe yung problema ba. So, kailangan ngumiti na lang tayo. Kasi ang pagngingiti natin, nakakadala yan ng ating kasiyahan, hindi nakakaano sa pagtanda natin, lumuslusog ang ating katawan. At ang galaw.
ang masiyahin, hindi mo basta makikita na may problema. Kailangan ganun tayo eh. Wag natin hayaan ang problema natin siyang pahariin natin sa puso natin. Kailangan ang problema natin easy lang. Parang wala lang. Lahat po tayong tao nagkakaproblema. Pinanganak tayo na katapat talaga ang problema. Yan. Katapat talaga. Pinanganak tayo na katapat ang problema. Kaya, sa akin lang, wag natin damdamin. Wag natin itanim sa puso natin. At saka kasi pag itinanim natin sa puso natin yung pagpoproblema natin, magaganon tayo. Sa karamihan po ganyan. Diba? Karamihan ganyan. Kailangan din tayo matutong makipagkwentuhan. Makipagkwentuhan sa mga kaibigan. Minsan ang pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan, nakakasama din. Kaya, ang mga kailangan yung mga sikretong hindi na dapat na ikwento, wag na lang natin ikwento. Kasi ang iba ka po kasi, instead na nakakaano siya ng problema mo, nakakagaan, dinadagdagan pa ikukwento sa iba, diba? Ikukwento sa iba. So, mas maigi pa kaya na, wag na nga lang. Pasayahin mo na lang ang sarili mo. Ganyan lang. Kaya mo yan, kaya natin yun gawin. Kung tutuusin, kaya natin. Hindi naman tayo, wag natin pigilan ang sarili natin na sumaya. Stress-free ba? Kahit may nararamdaman ka, ngiti ka lang. Magaan po yun sa pakiramdam yung kahit may nararamdaman ka, ngiti ka lang. So, makaluwag ka lang. Hinga ka lang na malalim. Ngiti mo lang. Mag-pray lang tayo. Ganun lang po. Ako ganun lang eh. Kahit namang problema ako, easy lang. Kahit minsan may nararamdaman ako, sasabihin ko lang, Lord, pagalingin mo na ako. Lord, yung kaya ko lang po. Ganun po ako. Yung kaya ko lang na, magkasakit man ako, yung kaya ko lang. Kaya ko lang. Ang pinapang-ano ko lang sa Panginoon, pinapakiusap, kung ako'y sakaling kunin niya na, o kunin, ayaw ko na po yung mahirapan pa ako. Gusto ko po yung matutulog na lang ako. Yung hindi na mahirapan yung mga anak ko. At saka gusto ko maiwan ko sila na okay na sila, wala silang problema. Kaya gusto ko hindi sila watak-watak ng dalawa kong anak. Gusto ko lagi lang sila magkatabi. Ganun ang pray ko sa sarili ko. Siya po, dami na yung kwentuhan. So, magpapaalam na ako. Pasensya na kayo, napadrama-drama naman ako. Napadrama ako talaga, diba? At least, okay lang ako. Naikwento ko yung mga sa loobin ko, naikwento ko. Yan ang sabi nga ng iba, naging OFW ka lang, kinakausap mo sarili mo. Totoo po yun. Kausapin mo sarili mo, sagutin mo sarili mo. Tutawa ko mag-isa. Mag-YouTube, mag-ano ka sa camera. Pag hinarap mo pag hinarap mo yung pagiging creator mo, kinakausap mo yung sarili mo, ikaw pa yung director, ikaw pa yung editor, ikaw pa yung lahat nandiyan na. Matuto ka. Pero pa ako, hindi na ako basta nag-i-edit. Ayaw ko po na, wala na po akong time. Bahala na po. Hindi na po ako basta nag-i-edit.
Kung ano po yung nandyan, yun na po talaga yun. Minsan nag-i-edit ako pag hindi sapat yung ano, pag napuputol. Pero pag naman ganito, hindi naman po napuputol. Okay lang yun. Sige na po, bye-bye. Bye-bye. Paano ba yun? Hindi ko alam. Bye-bye. Salamat po. God bless. And ingat po ka tayo palagi. Saan man tayong sulok ng mundo naroon. Paki-like and subscribe po ng aking YouTube channel. Paki-click na rin po ng bell button para lagi po kayong updated sa aking mga post video. Paki-comment naman po para kung mapuntahan ko po rin po kayo dyan sa mga YouTube niyo. Salamat po. We love you. God bless. Bye-bye. Bye-bye.